Pagsunod na hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon.' 'Ayoko po,' tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, 'Opo,' ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga maruruming babae ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at mga maruruming babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Sa Ebanghelyo ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, hinarap ni Kuya Jesus ang mga punong pari na namamahala sa simbahan at mga pinuno ng bayan na nagpapatupad ng mga ipinag-uutos ng Diyos. Dahil dumating si Juan Bautista at itinuro sa kanila ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan. Nangaral si Kuya Jesus sa kanila gamit ang talinghaga tungkol sa 2 magkapatid na kapwa inutusan ng ama para magtrabaho sa ubasan. Kayo ba mga bata, kanino sa 2 anak sa kwento ninyo nakikita ang inyong sarili? Ang sumagot ng ayoko, ngunit sumunod din naman? O ang anak na sumagot ng opo, ngunit hindi naman tumupad sa utos ng ama? Ikinuwento ni Kuya Jesus ang talinghagang ating napakinggan para ipakita na hindi lahat ng nagsasabi agad na susunod sila ay talagang ginagawa ang utos sa kanila. At hindi rin lahat ng tumatanggi ay hindi nagbabago ng isip at sumusunod. Dahil sa kilos at hindi sa salita makikita ang tunay na pagsunod. Ang sabi nga sa isang kasabihan, "Action speaks louder than words." Ito nga ang nakita natin sa kwento ng 2 anak sa Ebanghelyo. Ipinakita ng unang anak na kahit pa hindi man siya sumagot ng opo sa utos ng kanyang ama, ay siya naman ang tumupad sa utos nito sa pagpunta sa ubasan upang magtrabaho. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na lagi tayong tinatawag ni Kuya Jesus. Sa kanyang pagtawag sa atin, inaasahan ang ating pagtugon. Malaya tayong makakapamili ng ating isasagot sa kanya. Maaaring ito ay opo, maaaring din namang ayoko po, ngunit dapat natin tandaan, ang tunay na sumasagot ng opo ay dapat na handang sumunod ng totoo at hindi sa salita lamang. Mga bata, sino ba sa 2 anak ang dapat nating tularan? Siyempre pa, ang anak na sumunod sa kanyang ama. Kaya naman, tulad ng unang anak sa kwento, ay magkaroon din tayo ng pagbabago ng kalooban.
Sikaping sumunod sa mga nakatataas sa atin tulad ng ating mga magulang, mga guro at iba pang nakatatanda. Sa ating pagsunod sa kanila, tayo rin ay sumusunod sa Diyos Ama.